Gabi na nito at dito nga ako makikikain ng dinner kay Papa. So ayan, busy-busy na siya dahil siya ang magpe-prepare ng pagkain ko. So yung mag-aama ko nga pala, kaalis lang din, doon sila matutulog sa kabila. Meron kasi akong tinanggap na trabaho and sabi ko kay Lalab, tatapusin ko siya ng ng overnight. Medyo madami-dami kasi akong kailangang i-film talaga. So kailangan ko talaga makapag-focus. Sabi ni Pingoy, sige okay lang, daling ko na lang din yung mga bata doon sa kabilang bahay. And sa mga nagsasabi na bakit na lang laging pumupunta si Pingoy doon sa kabila, sinusulit na lang din nila dahil saglit na nga lang kami dito. And kung magtatanong kayo, nakalipat na ba kayo? Bakit wala na namang mini vlog nitong mga nakaraan? Hindi pa po. Pero malapit na talaga, promise. Pagkatapos ko nga makakain ng dinner doon kay Papa, dumiretso na ulit ako dito sa bahay. Medyo madami talaga itong tinanggap ko ng trabaho. As in, sobrang late ko na kasi nabasa yung email. So, ayan, for the film agad ako kasi sabi ko, sayang din naman tong opportunity na to. Nakapag-start akong mag-film, siguro mga mag-aalas 12 ng hating gabi. Tapos, syempre, ang dami ko pang kailangang i-edit, i-check, i-post for drafts, ganyan. Basta ang dami talaga. Inabot ako ng mga alas 7 ng umaga. Grabe talaga, pagod na pagod ako. Initial na plano kasi talaga namin is itong upcoming day nga, which is nung araw na ito na, dahil madaling araw na nga yan. Ngayong araw sana kami talaga pupunta ng Splash Island kasi parang a month ago, nakabili ako sa Splash Island ticket booth sa loob ng Southwoods Mall ng affordable na ticket doon kasi sabi ko, ay gusto ko this summer, meron talagang swimming experience yung mga anak sa Splash Island. So, 5 yung ticket na nabili ko. Sayang naman kung aalis na lang kami nang hindi kami nakakapunta doon. So, since sobrang pagod na pagod nga ako, mga alas 2 na yata ako ng tanghali na nagising nito. Lumabas ako dahil gusto ko nga sanang kumain sa karinderya, mga kain ng lutong ulam. Sinama ko si Papa, sabi ko, pa, tara, punta tayo ng karinderya. Kaso, sold out na daw yung mga ulam nila kanina pa. So, sabi ko, tara, hanap tayo. So, kakalakad namin along Pasita. Dito nga kami Anticha yata ito. So, napansin ko dito sa area na to, tapos dun sa may Southwoods Mall, may mga cha, yung restaurant, Ate Cha, Aling Cha, mga ganon. Oh, thank you, Ate. I love it so much. Nag-going siya. I love Mom. So, kinabukasan na nga pala ito, nakapagluto si Pingoy ng humba. Tapos, na-ready ko na rin pala yung mga damit namin na gagamitin. Dahil, finally, matutuloy na nga itong Splash Island namin. So, ito yung ticket na nabili ko for $299 per head. Pero, weekdays entrance lang siya from Mondays to Thursday lang. Ngayong araw na lang kasi talaga yung pwede naming maipush ito. Dahil kung hindi pa namin ito mapupuntahan, baka hindi na magamit yung ticket. Sayang naman. Hindi kasama si Papa dahil meron siyang pupuntahan which is sa Montalban. Pupuntahan niya yung jowa niya. Bago pala kami umalis, pinagsuot na namin ng swimwear itong mga bata para less bitbitin na. Buti na lang din yung isa pang pinsan ni Pinky available. So sinama na namin siya. And meron pang natira pa na isang ticket kasi si Kowa free daw siya dahil na less than 3 feet pa yung height niya. Meron pa kaming isang ticket na nakalaan para kay Kowa na hindi nagamit. Tinry ko talaga na konti lang yung bitbitin namin and lahat naman ng gamit namin na pagkasya namin sa iisang locker. Ang rental is 200 pesos. And kung pupunta kayo dito, make sure na may cash kayo. Kasi akala ko dahil uso na nga ngayon yung mga QRPH na payment, GCash, halos karamihan hindi tumatanggap. Ang hirap talaga. Alam nga, lalabas ka pa, punta ka pa ng Southwoods Mall para mag-withdraw, diba? So, pag pumasok ka nga pala dito sa Splash Island, pwede ka naman lumabas, pero isang beses lang, and then tsaka ka bumalik. So, kung gusto nyo talaga makatipid, kasi bawal lang magdala ng pagkain dito, pwede kayong kumain kung may sasakyan kayo sa labas, dun kayo kumain para makatipid. Pero marami din namang kainan dito, as in, marami talaga, basta make sure may cash kayo. So eto nga pala yung mga rides na inabangan namin. Meron din silang iba't ibang klaseng pool dito and pangatlong beses ko nang nakapunta dito. Pero alam mo ba, sa 3 beses na punta ko dito, ngayong araw ko lang talaga na-enjoy itong Splash Island. Promise! Binilhan ko rin pala ng bagong swimwear si Pinky dahil sobrang liit na nung dating ginagamit niya. Medyo humaba na kasi yung katawan niya and gusto ko talaga pagdating sa mga swimwear nila,
As much as possible, hindi expose sana yung balat nila. Char, arte. Anyway, nagpahid din naman ako ng mga sunscreen, sunblock bago kami magpunta dito. And grabe, si Pinggoy ha, madalas kapag may swimmingan, bihirang-bihira yan mag-swimming ng matagal. Ngayong araw ko lang din talaga siya nakita na nag-swimming ng matagal talaga dito sa Splash Island. Meron lang akong isang bag na iniwan, which is itong dry bag na ito. Dahil syempre yung mga cellphone or yung mga sobrang importante na hindi ka comfortable iiwan sa locker, dito ko siya nilagay. Matagal na rin sa akin to. Pa-backpack yung style nito kasi mostly pang sling. Pero ito pa-backpack yung style niya. Sobrang legit na dry bag talaga to. Kasi yung laman nito sa loob, hindi talaga pinasok ng tubig. Kasi sinuoto ni Pinggoy tapos naglakad-lakad sila dun sa may Balsa River ba yun? Nakalutang lang to sa likod niya. Natatakot nga ako kasi nandun yung cellphone ko. Kasi kapag nasa pool kami, as much as possible, ayoko talagang mag-cellphone dahil what if mabasa yung phone ko? Papaano na? Kumain kami na madami-dami talaga kanina bago umalis dahil alam namin may kamahalan din yung mga pagkain. So, tapos eto nga, habang inaantay namin yung in-order naming pizza, nag-ikot-ikot muna kami. So yun sa may bandang entrance, may gift shop / souvenir shop siya dito. So kung pupunta ka dito, wala kayong swimwear na dala, pwedeng-pwede kayong makabili talaga dito. Basta make sure lang may bit-bit kayong cash. Ang ganda rin talaga sa loob ng Splash Island dahil ang lawak niya nga, ang daming puno. Tapos may mga sunshade net din naman. So kahit papano, nako-cover yung mga walkway. Kung sobrang dami nyo at hindi sa inyo carry yung locker, may mga nipa hut or kung ano-ano bang cabin ang available dito. Basta, ang dami rin namang tao, pero na-enjoy talaga namin siya. So eto na nga, pinik-up na namin yung party size na pizza na kakainin namin. Alam mo, ilang oras na rin kami dito. Yung mga bata, for sure, gutom na. So, eto muna yung pagsasaluhan namin. So, para maganda-ganda din naman yung view namin habang kumakain ng pizza, umorder na rin kami ng drinks dito sa may Aloha bar nila. Meron din namang ibang mga activities dito maliban sa swimming. Meron mga nag-zipline dyan. Meron pa ngayon parang nagbabike pero pa zipline yung atake niya. Tapos, meron pa kami nakitang nadaanan na puro mga rabbit sa loob. Parang kulungan siya na puro rabbit. Hawaiian pizza nga pala itong in-order namin. And alam mo ba, napansin ko, doon pa lang sa entrance, ang dami na nilang na-confiscate na mga snacks na tinry sigurong ipasok, pero nakita nga during entrance, so wag talaga kayo magdala ng food. Pero kung may car naman kayo, no, pwede kayong magbaon na lang, tapos labas na lang kayo, punta kayo sa car nyo pagkakain, then balik na lang kayo sa loob. Pwede naman yun, kasi isang re-entry lang yung allowed. Meron din nagtitinda dito ng cotton candy, pero kakaiba dahil nasa cup na siya. Ay, ni-expect ko pa naman naka-stick, tapos nagulat ako, inabot na agad sa akin ni ate to, yung mga naka-display siya. So in fairness, masarap yung cotton candy nila. And next naman, pupunta nga kami sa slide, kasi may oras yung mga slides dito. Nag-start daw siya mag-resume mga 1 p.m. Diba nakapasok nga kami dito sa Splash Island, past 12 noon na. Tapos ang sabi sa amin, hanggang 10 p.m. pwede daw kami magstay dito. Pero syempre, gabing-gabi na yon, baka naman antokin na yung mga anak ko dahil wala nga talaga silang tulog buong araw. Talagang sinusulit din nila yung pagsaswimming dito. Dito nga pala kami pipila sa may Rio Montañosa. And tinanong ko kung pwede ba dito si Kowa. Kasi may ibang slide na hindi pwede, yung kasing liit ni Kowa. So pwede naman daw, pero at least 3 tao per ride ang allowed. Kapag dalawa lang kayo, kailangan mo talagang humanap ng ibang kasabay. So dito, pa isa-isa lang yan. Alam mo, si Pinky nga, supposedly, mag-i-slide doon. Kaso natakot siya last minute. Tapos ito talaga yung madalas ko nakikita sa SLEX. So sabi ko, Lolo, gusto ko talaga siyang subukan. Sobrang nervyosa kasi ako. Hindi ako mahilig sa mga ganito. Pero ngayon, gusto ko na siyang subukan. Even kapag nag-Enchanted Kingdom kami noon, hindi talaga ako nagpupunta sa mga intense na mga rides kasi nga natatakot ako. Ngayon ko lang din na-realize na siguro kaya hindi ko na-enjoy yung 2 visit ko nga dito sa Splash Island noon. Kasi wala akong lakas na loob na itry itong mga ito. Pero kasi nandito yung exciting part. So ayan nga, kabadong-kabado ako. Tapos nagulat ako, sabi ni ate, okay, go, sipa. Tapos hindi ko alam kung paano yung sipa na ginagawa nila. So for the observe na lang ako dito sa mga kasabayan ko. And grabe, sobrang nakakakabato. Alam mo, para maalis na lang yung kaba ko kasi ang bilis talaga ng bagsak ko dyan. Feeling ko kasi mauuntog yung ulo ko. Pero all goods naman, hindi mo lang talaga may iwasang mapamura talaga para lang ma-release yung takot, yung kaba. Tapos ang daming splash sa mata mo so hindi mo rin makita talaga yung view habang nag-i-slide ka dito. Para overall, sobrang saya. Tapos etong si Pinggoy, humirit pa ng isa pang ride dito sa Rio Montañosa. Noong una talaga, takot na parang ang tagal-tagal naman matapos nito. Kabang-kaba na ako kasi feeling ko,
baka maglaglagan kami habang nandun kami sa slide. Pero grabe talaga. After nga nun, saya talaga. Tapos si Kowa, iyak siya ng iyak. Pero si Pinky naman, tuwang-tuwa, wow ng wow. So ayun nga, after ng mga nakakaloka, nakakakaba ng mga slide, snack time ulit kami dito. Buti na lang, meron ako napakiusapan na kung pwede ako makipaka-cash out dito lang din sa area. Kasi hindi kami ready. Nagpunta kami dito. Magkano lang yung cash namin? Pamasahe lang yata sa tricycle. Buti na lang talaga. Meron kami na pag-cash outan. So, ayun na nga. Nakabili kami ng ilang snacks pa dito. Yung TJ or Tender Juicy na stall kasi cash lang talaga sila. Pero yung pizza, pwede silang QR code or GCash payment. Ganon. For a while din, pinaandar nila yung wave doon sa wave pool Kineme. Tapos ayun, tuwang-tuwa rin kami doon. Pero ang pinaka na-enjoy ko doon yung water walk. Para kasing may waterfalls, ang relaxing sa likod, sa ulo kapag nalalaglagan ka ng tubig. Tapos kinagabihan na nito, si Pinky nagawa pang mag-drawing bago matulog. Pero si Kowa, alam mo ba, sa tricycle pa lang pauwi, tulog na. Tapos hindi na talaga siya nagising hanggang kinabukasan. Antok na rin talaga ako nito. Bumabagsak na yung mata ko. Pero naalala ko, meron pala akong naisalang sa washing machine. Kasi yung mga basa nga na damit, gusto ko malabhan na siya ng diretso para hindi na madagdagan yung labahin ko. Nga pala yung mga nandyan sa palanggana ng mga damit, mga tupiin ko po yan. O diba, hindi ko na naayos talaga. Pasensya na rin, medyo magulo nga dito sa labas. Hindi ko na yan aayusin dahil nga nag-iimpake na ako dahil sa Monday ang tentative na lipat namin. Ayun lang muna. Thank you for watching. Bye!